Natapos tayo kung saan tinapos ni Gu Xuanchen si Cao Bikheng. Kaya dahil sa hindi umaayon ang pangyayari ay nakialam na si Secmaster Ling Wu at nagpakawala na ito ng pag-atake patungo sa ating bida. Ngunit naiwasan lang ito ng ating bida nang walang kahirap-hirap. Bago pa mauwi sa madugong laban ay nakisali na si Secmaster Chu Tianming at pinakalma niya ang lahat at sabay din itong nagmungkahi ng life and death battle at bahagyang sumang-ayon naman sila rito. Napasabi na lang si Secmaster Ling Wu sa kanyang isip na ang mandurugas raw na si Secmaster Chu Tianming ay umaatake at umaatres at nanunood lang ng kanilang laban kaya aasikasuhin niya raw ito mamaya ngunit ngayon raw ay binigyan siya nito ng oportunidad na tipusan si Gu Xuanchen sa life and death battle. Kaya tinawag na niya si Anyang para humarap sa ating bida at sa isip naman niya na anuman raw ang mangyari at si Gu Xuanchen raw na ito ay mayabang at may taglay na ilang lakas at kung hahayaan raw nila ito ng ganun-ganun lang ay hindi lamang makakapinsala sa reputasyon ng kanilang Heavenly Martial State kundi magiging isang malaking panganib raw ito sa kanila. Sa pagtawag naman ni Secmaster Ling Wu ay sumunod naman rito si Anyang kaya dali-dali na itong lumabas at nagpakita. Si Anyang isang chief disciple ni Wu Shaozang matapos naman itong lumapag doon ay kalmado itong nagtanong na kung maglakas loob ba raw si Gu Xuanchen na labanan siya. Tumugon naman ang ating bida na ang assembly raw na ito ay nakakabagod at kung may kakayahan ba raw si Anyang na mapukaw ang kanyang interest. Narinig naman ito ng mga junior brother ni Anyang kaya napatawa na lang sila dahil tinanggap raw ni Gu Xuanchen ang hamon ni Anyang kaya naghahanap raw ang ating bida ng kamatayan. Kaya nagtanong na ang kanyang kasamahan na kung ano raw ang ibig sabihin niya rito mayabang naman na sinagot ito ng disipolo na ang senior brother Anyang raw nila ay hindi lamang ang bagong top 1 kundi isa rin raw itong martial genius ng kanilang Heavenly Martial State. Habang si Anyang ay naghanda na ito ng pag-atake sabay din itong nagsalita na mayabang raw ang ating bida. Kaya sana raw si Gu Xuanchen ay magpatuloy parent sa pagiging matigas hanggang sa ito'y mawalan na ng hininga kasabay din itong nagpakawala ng mga Divine Beast. Ang ganitong beast tamer raw ay kaya nitong kontrolin ang 10 5-star Divine Beasts. Kaya napangisi na lang na napaisip si Secmaster Chu Tianming na tiyak raw nakatapusan na ni Gu Xuanchen. Habang si Secmaster Ji Changfeng ay bahagyang nangamba na sa kakaharapin ng ating bida dahil ang pinalabas raw ni Anyang na mga beast ay isang 5-star Divine Beast na Silver Moon Bear. At narinig niya raw na sa loob ng 10 taon na kinontrol ng Heavenly Martial State ang Earth Core ng Southern Region ay nakatuklas sila at napag-alaman nila ang isang grupo ng mga Divine Beast sa loob nito. At ang may pinakamataas na ranggo sa kanila ay ang 5-star Divine Beast ang Silver Moon Bear. At kung maayos na pinaamo raw ang pisikal na lakas ng mga Divine Beast na ito ay maihahambing raw ito sa isang dalubhasa sa Heavenly Soul Realm. At seryoso niyang sinabi na ayon raw sa mga patakaran ng Southern Region Divine Assembly ay kahit ang mga Formation Masters ay maaari lamang gumamit ng mga formation tools na sila mismo ang nag-refine kaya kung lahat ay magdadala ng mga Divine Artifact ng kanilang sekta ay ang ganitong labanan raw ay magiging walang kabuluhan. Kaya napasabi na si Elder Muhuya na pinapayagan raw ng mga patakaran ng Divine Assembly ang mga Beast Tamer na gamitin ang kanilang mga pinaamong Divine Beast para makipaglaban pero hindi raw niya inaasahan na itong si Anyang raw ay hindi lamang makakapag-utos ng mga Silver Moon Bear na mas malakas kaysa sa sarili niyang realm kundi 10 pa ng mga ito ang kaya nitong gamitin. Pati na rin si Elder Wang ay nanggagalaiti na nagsalita na ito raw ay isa talagang pandaraya at yung matandang mandurugas raw na si Ling Wu ay talagang nagpaplano ito laban sa ating bida. Pinakalma naman ito ni Secmaster Ji Changfeng dahil paniwalaan raw nila si Gu Xuanchen dahil kapag raw nagdesisyon ito ay wala raw makakapigil rito at sinang-ayunan naman ito ni Elder Muhuya. Sa kahangalan naman nila Secmaster Ling Wu ay di naman ito nagustuhan ni Fairy Qingluo kaya nagsaad na ito na dahil raw isa itong patas na life and death duel kaya bakit raw pinapayagan na gumamit ng 10 Silver Moon Beast sa laban. Patawa naman itong sinagot ni Secmaster Ling Wu na hayaan raw siya nitong paalalahanan ito muli na hindi raw dapat si Fairy Qingluo makialam sa mga gawain ng Southern Region kaya sa narinig naman ni Fairy Qingluo ay nenes na lang ito dagdag pa ni Secmaster Ling Wu ang laban raw ay nagsimula na. Habang si Anyang naman ay ginamit niya na ang kanyang taming technique para kontrolin ang mga Silver Moon Bear kaya ito'y nag-umpisa ng umatake at ang isang Divine Beast raw na ang pisikal na katawan nito ay maihahambing raw sa isang dalubhasa sa Heavenly Soul Realm na isang hawi lang ng kuko nito ay maaaring agad na madurog ang isang tao. Sa pagsugod naman ng mga Silver Moon Bear ay nag-react naman ang Dharma Body ng ating bida at sabik itong pumaslang. Napansin naman ito ni Gu Xuanchen kaya ito'y nagtaka na lang kung bakit ito nangyari. Ngunit sa huli
ay napapikit at napangiti na lang ang ating bida at napasabi na ito raw ay nakaka-interesado. Habang palapit na sa kanya ang pinakawalang Silver Moon Bear, ay pinalabas na agad ng ating bida ang kanyang Dharma Body sabay din itong nagpakawala ng malakas na aura habang si Gu Xuanchen ay kalmado lang. At malapit na nga magtagpo ang Silver Moon Bear at ang Dharma Body ng ating bida. Kalmadong napakomento naman ng isang disipolo na ang pisikal na lakas raw ng 10 Silver Moon Bear ay hindi dapat minamaliit kaya may posibilidad raw na katapusan na ng ating bida. Ngunit gulat na napaturo na ang isang disipolo sa kanyang nakakagulat na nasasaksihan. Dahil ang Dharma Body ni Gu Xuanchen ay naglabas na ng mga divine weapon at sabay itong umatake sa mga Silver Moon Bear na papasugod sa ating bida. Kaya ang tinamaan naman ng mga Silver Moon Bear ay walang kahirap-hirap na nadurage ng Dharma Body ni Gu Xuanchen kaya sumabog na lang ang mga ito, at hindi pa nagtatapos ang pag-atake ng Dharma Body. Dahil dali-dali itong sumugod ng walang alinlangan sa mga natitirang Silver Moon Bear. Sabay din na ginapos nito ang mga nadaanan nitong Silver Moon Bear, at sabay din na pinagpiraso-piraso niya ito ng walang kahirap-hirap sa harap ni Anyang. Kaya nanlomo na lang sila sa hindi nila inaasahan na mangyayari dahil akala nila makakamit na nila ang kanilang inaasam-asam. Sa nasasaksihan naman nila nasabi na lang ng disipolo na ang Silver Moon Bear raw ni Anyang ay talagang na-wipe out ng ganoon lang at napasabi rin ng isa na naalala niya raw na walang divine weapon raw sa mga kamay ng Dharma Body ng ating bida noong pinatay nito si Cao Bikheng kaya bakit raw nagkaroon ito ng divine weapon. Nagsaad naman si Gu Xuanchen na matapos ang lahat ay ang kanyang Dharma Body raw na 6-armed divine soldier na ito ay isang divine artifact na kayang mag-upgrade sa sarili nito. Habang si Anyang ay hindi naman ito sumuko at hindi niya raw gustong matalo kaya naghanda na ito ng isa pang alas. Sabi pa niya na wag raw magdiwang si Gu Xuanchen ng maaga. Kasabay din na walang ano-ano ay ginamit niya na ang kanyang beast taming technique berserk at nagpakawala ito ng maitim na aura. At pumasok ang maitim na aura sa puso ng mga nakahandusay doon na mga Silver Moon Bear. Kaya muling nagkaroon ng buhay ang mga Silver Moon Bear. Kasabay din na sabay na tumayo na ang mga Silver Moon Bear. At nagpakawala ng malakas na sigaw habang ito'y pinalilibutan ng isang madilim na aura. Kaya sa nasasaksihan naman nila ay napatanong na lang sila na kung ito ba raw ang beast taming technique na kayang mag-resurrect o bumuhay ng mga namatay na divine beasts at ibalik sila sa ilang beses ng kanilang orihinal na combat power pero pati na rin ilagay sila sa isang berserk state. Sa nasaksihan naman ni Secmaster Ji Changfeng ay napasabi na lang ito na nababaliw na raw talaga si Anyang dahil kahit na makokontrol raw nito ang mga 5-star divine beast gamit ang beast taming technique ay hindi raw ibig sabihin na meron na itong kakayahan na kontrolin ang mga berserk 5-star divine beasts lalo na ang 10 sa kanila. Gulat naman na napaisip si Fairy Qingluo na tulad raw ng alam niya ay ang ganitong uri ng technique ay isang forbidden technique na pagkatapos ng lahat na walang katumbas na lakas ay magtatamo raw si Anyang ng matinding backlash. Alam din ito ni Secmaster Ling Wu kaya possible niyang pinatigil si Anyang sa pinaggagawa nito at sa isip naman niya na kung nawalan na ba sa isip si Anyang at ito raw ay idiot. Kasabay din na inutusan na ni Anyang ang kanyang mga berserk Silver Moon Bear na durugan si Gu Xuanchen. Sumunod naman rito ang mga Silver Moon Bear at nagpakawala ng malakas na sigaw. Sabay din na itong sumugod ng walang alinlangan. Habang si Gu Xuanchen naman ay kalmado lang ito nakatayo doon. Kasabay din na naglabas ng malakas na aura ang Dharma Body ni Gu Xuanchen sa harapan ng mga Silver Moon Bear. Ramdam naman ito ng mga Silver Moon Bear kaya nang inig na lang ang mga katawan nila. Napansin naman ito ni Anyang kaya sinigawan niya ang mga ito na kung hindi raw susugod ang mga Silver Moon Bear sa ating bida ay pasasabugan raw niya ang mga ito. Ngunit hindi naman rito nakinig ang mga Silver Moon Bear. Bagkus tumingin lang ito sa kanya habang nanlilisik ang mga mata at nagpapakawala ng aura. Kasabay din na umatake na ang mga Silver Moon Beast sa kanilang sariling amo na si Anyang kaya sa nasaksihan naman nila ay nagulat na lang sila sa nangyayari. Kaya gulat na pinagpawisan na lang si Anyang. At naatake na nga siya ng kanyang sariling beast kaya ito'y napasigaw na lang at sabay din sa pagsabog doon sa harapan ng ating bida. Matapos naman ang pag-atake ng Silver Moon Beast ay kitang-kita ng lahat ang pagkawatak-watik ng katawan ni Anyang sa arena. Kaya gulat na lang sila sa kanilang nasaksihan at napasabi na natapos raw ang buhay ni Anyang nang hindi buo ang katawan nito. Sa nangyari naman ay napamura na lang si Secmaster Chu Tianming at hindi niya inaasahan na ang kakayahan pala ng ating bida ay hindi ma-erect habang si Fairy Qingluo naman ay napangiti na lang at si Secmaster Ling Wu naman ay nagtataka pa sa nangyari kaya ito'y napaisip na lang ng malalim.
Si Secmaster Ji Changfeng at si Elder Wang naman ay napatawa na lang sa walang kahirap-hirap na pagkapanalo ni Gu Xuanchen. Matapos naman noon ay nagsalita ang ating bida na kung may langgam ba raw na naglalakas loob na humarap sa kanya. Ngunit maya-maya lang ay may paparating naman na isang parang ibon sa himpapawid. Napansin naman ito ng ating bida kaya napatingin na ito sa paparating na nilalang. Nagpakita na nga ang nilalang nakasakay sa Divine Beast na isang ibon, sabay din na nagsalita ang babaeng nilalang na ang Southern Region Divine Assembly raw ay medyo masigla habang ang ating bida ay pinagmamasdan lang ito. Sila Fiery Qingluo naman ay nagulat na lang sila dahil hindi nila inaasahan na dadating ang mga nilalang na ito. Si Xuanming isang Grand Elder ng Dragon Ancestor Hall at nagsalita ito na nagtataka raw siya na kung ang kanilang di inanyayahang pagdating raw ay kung nagdulot ito ng abala sa lahat, habang ang babae naman na si Xuanbing isang Grand Elder rin ay kalmadong lumapag lang doon. Habang ang Divine Beast na ibon naman ay huminto lang doon matapos itong lumapag. Sa paglapag naman ng Grand Elder na si Xuanming ay dali-dali naman itong tinanong ni Fiery Qingluo na kung bakit raw ito narito. Habang si Secmaster Ling Wu naman ay pinagpawisan itong nagsalita na humihingi raw siya ng paumanhin sa hindi kaagad na pagtanggap sa mga Grand Elder Xuanbing at Xuanming, habang sa isip naman niya na ito raw ay nakakabagabag at bakit raw nandito ang dalawang ito. Biglang tumingin naman si Grand Elder Xuanbing sa kay Secmaster Ling Wu kaya si Secmaster Ling Wu ay pinagpawisan na lang. Nagsabi naman ang Grand Elder na nandito raw sila para sa kay Fiery Qingluo at kung hindi raw naramdaman ni Xuan Xiao ang aura nito ay hindi raw nila malalaman na dumating ito sa Southern Region Divine Assembly sa para magdulot ng gulo at magsasalita pa sana si Fiery Qingluo, ngunit hindi niya na natuloy ang kanyang sasabihin. Nagsaad si Xuanming na si Secmaster Ling Wu raw ay matagal na panahon na ang lumipas pero ito raw ay mukhang kasing gwapo pa rin ng dati. Di naman rito tumugon si Secmaster Ling Wu bagkus naghalo-halo na ang kanyang mga emosyon. Habang sila'y naglalakad na doon ay napabulong na lang ang mga nilalang at disipolo doon na kung ang dalawang ito raw ay talagang ang mga Grand Elder ng Dragon Ancestor Hall at si Elder Xuanbing raw ay kahit maganda raw ito ay may malamig raw ito na ekspresyon at nakakatakot at si Elder Xuanming raw ay medyo makatao at madaling lapitan. Di naman ito sinang-ayunan ng isang disipolo dahil ang nakakatakot raw talaga. Bagaman ang Dragon Ancestor Hall raw ay malaya sa lahat ng mga sekta o independent na sinasabi nila ay noong kabataan raw ni Elder Xuanming ay pumatay raw ito ng buong sekta ng mag-isa at nangyari iyon bago pa ito sumali sa Dragon Ancestor Hall. Kaya sa narinig naman ng kanyang mga kasamahan ay nagulat na lang ang mga ito. At saka nakita ba raw nito ang Azure Bird na ito, sa katunayan raw isa itong 5-star high-grade Divine Beast ang Xuan Xiao Bird. Noong mga panahon raw na yun kahit sa loob ng Earth Core ng Southern Region ay ang Heavenly Martial State ay hindi nakakita ng bakas ng species na ito, ngunit si Elder Xuanming raw ay nagpaamo ng isa nito bilang lumilipad na mount. At huwag raw itong hayaang malinlang ito ng elegante na itsura ng Xuan Xiao Bird na ito, at sa katunayan raw ay mas mabangis pa raw ito kaysa Silver Moon Bear at matalino ito kaya kahit anong mangyari ay wag raw nila itong kalabanan. Ngunit sa paglalakad ni Gu Xuanchen ay naapakan ni Gu Xuanchen ang pakpak ng Xuan Xiao Bird. Ramdam naman ito ng Xuan Xiao Bird kaya na-alerto ito. Sabay din napatingin ito sa umapak sa kanyang pakpak, na si Gu Xuanchen na kalmado lang na naglalakad doon. Ngunit hindi ito pinansin ng ating bida bagkus naglakad lang ito ng parang walang nangyari. Kaya ninas naman rito ang Xuan Xiao Bird kaya naglabas ito ng malakas na aura, habang sa isip-isip naman niya na paano raw naglakas ng loob ang ating bida na baliwalain siya. Kaya tatakutin niya raw ito at wawasakin raw niya ang pagmumukha nito, sabay din itong lumipad na para maghanda sa pag-atake. Matapos naman itong makapunta sa eri, ay napansin naman ito ni Fiery Qingluo kaya gulat na itong napalingon na rito. Kasabay na binalaan na ni Fiery Qingluo na mag-ingat raw ang ating bida, habang ang Xuan Xiao Bird naman ay naghanda na ng pag-atake. Sabay din na pinakawala ng Xuan Xiao Bird ang kanyang hinandang atake, ngunit naharang lang ito ng barrier ni Gu Xuanchen nang walang kahirap-hirap. Kaya nagulat na lang ang Xuan Xiao Bird, kasabay din sa pagsabog ng atake ng Xuan Xiao Bird, at tumama naman sa kanya ang puwersa ng kanyang sariling atake kaya ito'y tumalsik na lang sa lupa at mistulang parang naging manok na ito, habang si Gu Xuanchen naman ay nakatayo lang doon at hindi man lang pinagpawisan. Habang ang mga disipolo naman ay gulat naman sila matapos nilang masaksihan ang pagbagsak ng tinatakutan nilang Xuan Xiao Bird sa kanilang harapan.